Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po dito po sa Tambayang Makabayan. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat. Ito po, umpisa na po natin. Komentuhan po natin mga tambay. Itong sagot po ni Yusek ng PCO, mga tambay, si Atty. Claire Castro sa mga sagot at pahayag ng Vice President. At isa na ron isa na po doon yung talagang kalat po ngayon sa social media, yung pagiging involved ng First Lady sa pulburon sa Amerika at may namatay pang mayaman o bilyonaryo mga tamban. Pakinggan po natin ang mga sagot mga tambay ng Yusek. Ito po yung inaabangan po natin sagot mga tambay. Tingnan po natin at komentuhan po natin ang mga sagot niya. Good afternoon po, Isek. In a recent interview, Vice President Sara Duterte said every time may issue raw po against the Marcos administration, inaatake raw po ang mga kalaban. And may I read part of her quote? Merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Liza Marcos at nandoon sa police report. Cocaine yung sinasabi nagkalat doon sa kwarto na yon ay bigla na lang nilang hinila, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Your comment po, ma'am. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang kay First Lady. Unang-una po, kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice Presidente? Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas March 10, 2025. Kung gusto niya pong alamin yan bilang Vice Presidente, may records po yan. March 11, nagkaroon po ng event si First Lady with the representatives of Girl Scouts of the Philippines. That's May 11, 2025. Pwede po ba natin ipakita? Yan. Makikita po natin na kasama niya ang ilan sa mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Nandiyan po si Dr. Cristina Lim Yuson, National President, Mrs. Teresita Gonzalez, GSP Central Board Member, at si Mrs. Rosaline Davadilla, National Executive Director. March 11 po, nang naaresto or dinala ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Paano po ito maiko-correlate kay First Lady? Samantalang March 11, nandito na siya sa Pilipinas, kasama ang sinabi po natin mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Ito po, ang sinabi ni VP Sara, ay walang paggalang sa pamunuan, sa organisasyon ng Girl Scouts of the Philippines. Pinapalabas niya na ang event na to ay hindi nangyari. Bilang Vice Presidente, hindi po ba dapat inalam niya muna kung itong mga taong pong itong nabanggit ko from the Girl Scouts of the Philippines ay totoong nagkaroon ng meeting sa ating First Lady. So, tanong natin, dapat pa bang paniwalaan ang mga sinasabi ni Vice Presidente? Yan po mga tambay, yan po yung unang sagot niya po mga tambay. Nakita niyo po, talagang pinanindigan po ng Yusek, ng First Lady po, noong mga panahon na yon ay nasa Pilipinas. Dumating daw po ng March 10, mga tambay. Madaling araw po yun, umaga po yun. Alas 5 lang po yata yun na umaga. May record daw po. At talagang pinangatwiranan niya po na ang Vice President po ay fake news at dapat daw po bang paniwalaan ang Vice President, mga tambay. Dito sa issue ng pulburon na nasasangkutan po ng First Lady sa United States, mga tambay. Nakita niyo po yung sagot? Malayong malayo po. Ni hindi man lang po binanggit yung United States, yung California, yung Beverly Hills na yung dapat doon, totoo ba? Saan ba galing? Umalis eh.
dumating. Saan galing yun? Isa yun, hindi niya po binanggit yun. At hirap na hirap niya rin pong banggitin yung issue, mga tambay, sa Amerika na pinagkasangkutan, mga katambay. Dinadala niya po nung nahandun po sa Girl Scout of the Philippines, mga tambay. Hindi raw po ba nahiya? Di po ba pakaraming kumalat dyan na fake, mga recycle, luma na? Di po ba? Ituloy pa po natin at komentuhan po natin. Talagang pinanindigan po ni Yusek na ang Vice President po ay fake news at hindi dapat paniwalaan, mga tambay. Hindi man lang niya tinanong kung saan nakuha ni Vice President yung kanyang sinabi. Ano ang kanyang resources doon? Ano ang kanyang pinagkunan? Sino? At ano yung hawak niya? Saan galing? Di ba? Di ba? Amerika yon. Mahirap makakuha ng fake news o sinasabing magbabalita po ba? Magpapahayag ba ng Vice President, lalong-lalo kung galing sa Amerika? Yung information, mahirap yan. Amerika yan, di ba? Hindi katulad sa Pilipinas yan. Kayang-kayang doktorin. Lahat pwedeng doktorin. Pati record. Di ba? Lahat nga ng information natin pwedeng doktorin eh. Di ba? Nahandyan ang rekto. Lahat pwedeng gawin. At pwedeng doktorin. Di ba? Pati record. Ito pa, mga tambay. Sundan pa natin. Sa kanya naman pala nanggagaling ang mga fake news at disinformation na ito. Ma'am, the Vice President was also asked about the alleged increasing or intensifying drug problem in the country. Your assessment po? Ano po yung assessment? Increasing drugs? Opo, drug Cases? problem. Okay. Unang-una po ay nadinig natin ang kanyang sinabi. Ang tanong lang natin, doon sa reporter, saan po kaya niya nakuha yung kanyang datos para sabihing lumalala ang problema ng illegal na droga sa bansa? Maaari po ba nating ipakita ang mga naging accomplishments ng PIDEA at ng PNP? Makikita niyo po sa screen kung ano po yung mga nangyari at naging accomplishments po ng PIDEA at PNP. So, saan po kaya nanggagaling ang datos na tinatanong kay VP Sara? Hindi po totoo na lumalala. Mas marami pong accomplishments ang ating ang administrasyon po ni Pangulong Marcos Jr. Sa katunayan, from July 1, 2022 to December 30, 2024, 94,050 anti-illegal drug operations had been conducted, which resulted in the arrest of 127,155 drug personalities and seizure of 52.49 billion pesos of illegal drugs. Ma'am, last na po from my end. May quote din po si VP. Tingnan po natin, mga tambay. Di po ba talagang lumalala ang droga? Di po ba? Kasi marami pong nakakapasok. Di ba? At napakarami pong gumagamit ng illegal na pulburon ngayon. Di ba? Kasi kung hindi lumalala, bakit ka makakahuli ng isang damukal? Di ba? Na droga. Samantalang nung panahon ni dating Pangulong Duterte, nung siya na nanunukulan, napakaliit na po ng porsyento nakakapasok at lumalaganap itong pulburon sa buong Pilipinas. Di ba? At paunti na ng paunti ang gumagamit nung panahon niya. Ibig sabihin, lumiliit. Lumiliit po. Pero ngayon, pinagmamalaki nila, napakarami accomplishment. Napakarami. Di ba napakarami nakakapasok? Unbelievable. Saan kumukuha? Komento ko lang po, mga tambay. Kasi kung walang nakakapasok at talagang maluwag ang ating bansa,
at isang damukal daw ang kanilang accomplishment ayon sa PIDEA. Ibig sabihin, in and out. Pwedeng lumabas, pwedeng pumasok pala. Sa dami, marami na naman pala sila operasyon. Ito pa po mga tambay. About you po, ang sabi po niya, sumasagot lang naman ako sa kanya, hindi ako tao na kilalanan na unang nakikipag-away. Ulitin po natin. I-forward po natin ng konti. Yan. Ma'am, last na po from my end. May quote din po si VP about you po. Ang sabi po niya, sumasagot lang naman ako sa kanya. Hindi ako tao na kilalanan na unang nakikipag-away. Lagi ako ay sumasagot lang. Sinagot ko na yan dati. Garbage in, garbage out. Pumapasok sa kanya basura. Lumalabas sa kanya basura. Your comment po. Okay. Nung sinabi niyang garbage in, garbage out, ang pinatutukulan po doon na tanong ay patungkol sa pag-iimbestiga. Kautusan po ng Pangulo na magkaroon ng pag-iimbestiga sa nagiging problema ng mga consumers dito sa prime water na alam naman natin na pag-aari ng mga bilyar. Ang ibig niya bang sabihin na basura ay yung pag-uutos na paimbestigahan ang prime water? Sa mga kababayan nating mga consumers ng prime water, ganito po ba dapat natin ituring ang kautusan ng Pangulo na basura or walang kwenta, walang saysay? Kaya nung sinabi sa atin ng Pangulo na ipag-uutos niya ang pag-iimbestiga at ito naman ay aking ipinahayag sa inyo, basura ba ang pag-uutos na yun ng Pangulo? Marahil sa kanya ay walang kwenta ito. Dahil, tandaan natin, hindi niya siguro alam kung ano ang mga reklamo nationwide na ng mga consumers ng prime waters. At dahil siguro involved ang pamilya Villar, at ang sabi niya, ang tunay na kaibigan ay walang iwanan. Marahil ito rin po siguro ang dahilan kung bakit hindi naman agad nagkaroon ng pag-iimbestiga sa mga hinaing ng mga consumers ng prime water sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. Nakita niyo po, puro po siya bintang. Nakita niyo, puro po bintang, ano? Talagang malisyoso mga tambay, ano? Puro bintang po ang ginawa ng Yusek. At yung sinasabi po niya sa prime water, nasaan po ba si Camille Villar? Di ba? Si Camille Villar ay wala po kay BP Sara, umpisa pa lang po ng filing ng candidacy. Nasaan po ba si Camille Villar? Di po ba nasa alyansa? Di po ba? Sino po ba ang gumagawa ng fake news? Bakit po dinala niya sa prime water? Ano ang pakialam ng Vice President sa prime water? Nakita niyo po yung, yung wala ka logic mga tambay. Talagang hirap niya pong sagutin yung totoong issue mga tambay. Yan, lalo-lalo yung sinasabi ng, garbage in, garbage out. Sa prime water lang po ba siya yumaw-yaw na binatikos niya ang Vice President? Yun lang po ba? Di po ba magmula nung siya'y maupo na Yusek ng PCO, wala na pong ginawa yan. Di ba? Nakikita po natin sa mga pahayag niya. Halos araw-araw hindi nawawala ang mga Duterte sa kanyang tinitira di umano't binabatikos di umano. Di po ba? Yusek, gising-gising. Ang mga Villar ay nasaan? Sa alyansa nyo. Nasa alyansa nyo. Lumapit lang sila. Dahil nga po tumataob na ang bangka ng alyansa. Tumataob Dahil sa dami na kapalpakan na issue. Ang mga Villar ay matalino. Pagka alam nila na tataob ang bangka, hindi sasama yan lumubog. Dahil sila'y matatalino. Di ba ba? Dahil alam nila napakaraming issue. Di ba? Napakaraming issue ng administrasyon po ng Binagoongang Pilipinas. Saka walang pakialam ang Vice President. Sila ang lumalapit. Nilapitan nila yan. Kusa sila lumapit yan. Di ba mga tambay? Kusang lumapit at hindi lumalapit ang Vice President sa kanila. Pati ang Senadora Amy Marcos, kapatid na mismo nasa alyansa yan.
bigla na lang umalis dahil ayaw matalo. Dahil bulok na mga tambay. Yan po. Umpisahan po natin mga tambay. Komentuhan po natin itong issue na sinasabi niya. Na mga tambay, ito po. Komentuhan po natin. Umpisahan po natin itong sinasabi niya na maganda si Vice President mag-umpise. Ito po. Kasama ba ito sinatak para sa yes. And what's your comment on this if you want? Sinabi ko na nga wala namang ibang ginawa ang administrasyon na ito kundi pamumulitika lang at paninira sa mga kalaban nila sa politika. Kung napansin ninyo, noong lumabas yung malaking issue ng blanco sa mga blanco sa budget, at maraming nagtatanong at maraming nagsasabi na unconstitutional yung budget, na tinanong kung paano naging legal yung paggamit nila ng pera, puro blanco yung nasa loob ng budget, ay lumabas yung impeachment ko. Yun. Tapos, nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon na pangalan ni First Lady Lisa Marcos, na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room, at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Nung lumabas naman yung kanilang May 1 na 20 pesos ang kilo ng bigas. Ayan po mga tambay. Yun po yung sinagot niya tungkol po sa pulburon, mga tambay. Nakita niyo po? Estados Unidos. Mga tambay, nakita niyo po, marami pang lalabas yan. Yung sinasabi nga po natin, pagka puro po pinagtatakpan mo yung mga baho at bulok, marami pang sisingaw dyan. Napakahirap po kasing pasinungalingan at itago at pagtakpan ang bulok, lalo pa kung ang issue galing sa Amerika. Dito, kung sa Pilipinas nangyari yan, kayang-kayang pagtakpan yan, kayang-kayang lusutan yan. Dahil kung ang nakaupo ay ganitong klase ng gobyerno, ang nakaupo, di umano. Sanay na sanay yata silang magsinungaling. Kahit po ipit na. Amerika yan, kaya marami pang darating dyan. So, hintayin mo lang po, Yusek. Marami pang lalabas na mga ebidensya na magpapatotoo. At talagang, hindi mo rin tatanggapin at hindi mo rin naman sasabihin ng totoo. Talagang ipagdidiinan mo, Yusek, na ang First Lady ay nasa Pilipinas at dumating ng March 10 at nakipag-meeting sa Girl Scout of the Philippines. Marami ka pang pinalabas na picture. Marami rin ipalalabas si Vice President na mga ebidensya na galing sa Amerika. Record! At ngayon, bakit hindi mo masabi na ang Vice President ay yung nakuha niyang impormasyon na galing na Amerika ay fake? Sige nga, hindi mo kinukundi na fake lahat ang lumabas na pinagkunan galing sa Amerika. Ang sinasabi mo lang ang Vice President ay fake news. Nakita niyo ba mga tambay? Sunod-sunod na yan, Yusek. Nako, hirap na hirap to. Talagang nakikita ng mga Pilipino, Yusek, mukhang matindi po yata ang pangangailangan po natin, mga kababayan. Talagang sanay na sanay po yata tayo, di umano, sa mga magtakip, pagtakpan. Bakit po kaya? Malaki po ba pakinabang? Yusek, ang katotohanan po ay mahirap pasinungalingan. Ngayon, kung pasisinungalingan mo naman ang katotohanan, Yusek, ay lalo po kayong mababaon sa kahihiyan. At baka po respeto ng taong bayan, majority ng taong bayan ay mawawala na po ng respeto di umano sa inyo, mga katambay. Dahil, yata,
sa pakinabang. Hintayin nyo po, Yusek. Marami pa pong lalabas dyan. Hindi lang po yan ang una't huli na lalabas galing sa Vice President. At ang Vice President, kung talagang yan ay fake news, ora mismo, dinakip nyo na po yan at inimbestigahan. Di ba? Dahil ang PCO ay bumuo po ng task force kasama po ang kapulisan sa mga naglalabas po ng fake news. Di po ba, mga kababayan? At yan po, kung talagang yan ay fake news, aarestuhin nyo na ang Vice President dahil nagpapakalat ng fake news na ang Vice President ay nasangkot. Saan? Sa Amerika. Sa Estados Unidos, di ba? Sa California. Beverly Hills, Los Angeles, California. Sa exclusive na hotel. Nagpa-party. Ano yan? Pulburon party. Biglang may namatay, nagkalat ang mga pulburon at positive. Positive sila sa pulburon, mga kababayan. At lalabas din po ang katotohanan kung bakit nakauwi ang First Lady. Lalabas po yan. Ilalabas din po ni Vice President yan. At marami pa pong lalabas yan. Siyempre po, tinatanong po ng ating mga kababayan, di ba? Paano nakauwi yan? Mas mainam po hintayin natin ang sagot kung paano nakauwi ang First Lady sa ating bansa ay mainam manggaling sa bibig ng Vice President. Kung bakit nakauwi yan at kung ano ang dahilan o ano ang ginawa nilang pamamaraan. Lalabas naman po yan, mga tambay. Ngayon, sino po ang fake news? Ang Amerika na doon galing ang police report o ang bibig salita na sinasabi ng isang Yusek? Sino po ang fake news at nagsisinungaling? Ang Vice President na nakakuha ng impormasyon galing sa Amerika, police report, naka-record, o yung sinasabi lang na galing sa bibig at yung pinakitang letrato ng Girl Scout of the Philippines at yung sinasabing may record na umuwi? Sino po ang paniniwala natin? Yung record sa Pilipinas o yung record sa United States? Samantalang sa ating bansa ay napakaraming gumagawa ng record, lalong-lalo sa rekto. Sa Amerika, walang gumagawa ng katulad sa rekto. Ito pa po, mga tambay, yung accomplishment daw po pagdating po sa pulburon ng mga kapulisan. Kaya po mas maganda raw po ang ginagawa ng kapulisan pagdating sa pulburon, mga tambay. Ayon po kay Yusek, napakarami daw po accomplishment. Kaya nga po sinasabing fake news ang Vice President dahil saan? Sa datos. Tingnan po muna natin ang ating PNP chief kung paano po ang pananaw niya sa illegal na pulburon sa ating bansa. Ito po, pakinggan po natin ang ating PNP chief. At bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila... Ito, ulitin po natin ang ating PNP chief. Mga tao gumagamit ng drugs. Remember, hindi sila addict. Kasi gusto lang maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga... Ayoko na, yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka, nagdadagdag ka. Remember, ang trabaho natin per ora dito. Hindi naman tayong sigurado eh. So, ito yung natin, kaya ayoko mag-compare. Ang sinasabi ko lang, mas maganda po kami ngayon. Naniniwala po ang ating Chief PNP na yung problema po sa illegal drugs is not only the concern of law enforcers. It also involves, it's a health problem, it's an economic problem. So dito pumasok yung naging usapan na yung mga gumagamit po ng illegal drugs, some of them are not really drug dependent, some of them are social user, or some of them, in fact, may mga nahuli tayo na ang reason nila is kaya sila nagda-drugs is para magising lang sila just to extend yung working hours. I think that was the context na sinabi ng ating Chief PNP na hindi dapat tinitignan ng isang drug user as masama, kundi biktima sila. Kasi meron ding economic side. Gusto mong mag-extend ng iyong working hours. Take a case in point, yung ating mga konduktor, yung mga driver na nahuhuli po na pag nag-positive sa drugs, ang reason nila kasi grabe yung biyahe, kailangan nilang manatiling gising.
Yan po mga tambay, manatiling gising at hindi po maituturing na problema po ng PNP sa pangunguna po ng PNP chief na si General Marbil ang droga, mga tambay. May tulong pa raw po sa mga gumagamit ito, mga tambay. Hinalimbawa pa ang driver at konduktor, mga tambay. At may tulong sa ekonomiya yata. Nakita nyo po, yan po ang gumagawa ng solusyon para po matapos at pasog po ang illegal na pulburon sa ating bansa. Nakita nyo po yung pananaw. Paano? Pagka meron po ba ganyan na PNP chief ang pananaw pagdating sa illegal na pulburon, nakakatulong pa illegal, tapos ngayon sinasabi mo maraming achievement, mga tambay. Nakikita nyo po ba ang datos? Abay, nakita nga namin na achievement at datos. Kasi mismo ang PNP chief, ibang pananaw pagdating sa illegal na pulburon, mga kabayan. Nakita nyo po yung mga kababayan, paano paniniwalaan ng matitinong mga Pilipino yan? Yung mga ganyan pong katwiran at paniniwala po ng nanunungkulan sa ating bansa. Katulad po ng institusyon ng kapulisan. Sige nga, illegal yan. Illegal, masama, hindi legal yan. Pero pagkadating sa kanila, hindi pala masama at nakakatulong pa. Unbelievable. Kaya hintayin nyo, pag naging Pangulo ang Vice President, saka mo sabihin na nakakatulong yung illegal na pulburon. Tingnan po natin. At yung sinasabi nga po itong huli, sinagot niyan, di ba? Iulitin natin, walang pakialam ang Vice President sa prime water. Negosyo yan ng mga bilyar. Walang private yan. Bakit pakikialaman ng Vice President yan? Katulad yan, iimbestigahan. Private kasi yan eh. Walang ginastos ang gobyerno dyan. Ngayon, kung imbestigahan man yan, ano naman? Una-una, hindi naman siya Pangulo. Hindi naman po Pangulo ang Vice President. At syempre po, yung negosyo ng prime water ay hindi daw po ito naimbestigahan noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Dahil daw po sa sinasabing kaibigan. Wala naman po pumutok. At walang nagre-reklamo noong mga panahon na yon. Wala pong natatandaan si Kamanong na nagsampa ng reklamo o yung sinasabing, nagwewelga sila. Niwewelga nila ang prime water noong mga panahon na yon. Pumupunta sila sa mga karsada at galit na galit sa prime water. Bakit po ngayon bigla? Kung talagang sinasabi natin may problema ang prime water, masusolusyonan po yan ng mga bilyar. Bahala po sila dyan. Private po yan. Ngayon, kung may kasalanan ng mga bilyar at napatunayan na mali at hindi maganda ang kanilang serbisyo, di parusahan. Parusahan ang may-ari, ang bilyar, at pagbayarin ng mga damage perwisyo. Di ba? Walang pakialam ang Vice President yan. Negosyo yan. Hindi usapin ng politika yan. Negosyo yan. Kaya, imbestigahan man yan, walang impact kay Vice President yan. Ang may malaking impact dyan at kahiya-hiya, ang bilyar nasa alyansa, umpisa pa lang, nasa alyansa na, biglang umalis, tawid bakod. Yun ang nakakahiya. Kasi politika ang pinag-uusapan. Politika, panahon ng politika. Ito, negosyo to eh. Wala, labas ang Vice President sa negosyo ng bilyar. Mga kabayan. Ngayon, dahil iimbestigahan yan eh, ang sinasabi natin, sino po ba talagang kahiyaya? Kapatid na mismo, nilayasan ka. Dahil alam na pangit at mabaho ang iyong administrasyon. At hindi sila mananalo. Kaya nga lumapit sila sa Vice President. Sila ang lumapit, hindi ang Vice President, excuse me po, ang lumapit sa kanila. Ganon din ang bilyonaryo, mga bilyonaryong bilyar. Di po ba? Last minute na po silang lumapit. Last minute na po sila. Tumawid ng bakod. Tumalon sila ng bangka, tinalon nila dahil palubog na yung bangka na alyansa. Di ba? Kaya, sino kaya ang fake news? Sino kaya nagpapakalat ng fake news? At sino kaya ang nagsisinungaling sa taong bayan?
Ang Vice President po ba ang fake news at sinungaling sa mga sinasabi ng Vice President? Mga tambay, sa lahat? Sige nga. At yung dito kay Camille at kay Camille Villar, sa mga Villar, sino? Sino sinungaling? At yung sa datos ng kapulisan, mga kababayan, sino po ang kapanipaniwala? yung na-experience natin, nakalagayan natin ngayon na napakahirap, nagkalat na naman ang illegal na pulburon at krimen, yung ginagawa ng krimen ng mga addictus. Sige nga, mababa ang datos. At yung sinasabi natin pagdating sa illegal na pulburon at yung ginawa nila sa dating Pangulong Duterte at pamumulitika, demolition job. Fake news po ba yan? Nangyayari lang po ba yan? Kaya nga sabi ng Vice President, nagkataon, pumutok yung issue ng pulburon na may namatay dahil na-overdose sa pulburon. At nagkataon lang ba na biglang dinukot ang kanyang ama? Dinukot? Sa pilitan pinadala sa The Hague, sa Netherlands, sa ICC, na walang nakuwang due process, ni hindi man lang dinala kahit sa ang piskalya, korte ng bansa, bago mo paalisin. Sige nga. Tapos, doon na punta ang issue ngayon. Hindi roon sa namatay na involved sa pulburon. Di po ba? Nanahan doon ang First Lady. Di po ba? Sino? Ano, nangyayari lang ba ito? At ang pamilya Duterte po ba, ngayon nyo lang ito binabatikos? Ngayon po lang ba ninyo ito pinababagsak? Di po ba? Umpisang-umpisa pa lang ng pag-upo. Hindi pa nagiinit sa upuan ng Vice President. Binakbakan nyo na ng binakbakan. Di po ba? Confidential fund. Di po ba? Pero yung issue na isang damukal, kaperahan, ginto, issue ng korupsyon, money laundering sa Hong Kong. Hindi nga po sinagot, mga kabayan. Bakit kaya hindi sinagot ng isang Yusek? At wala kasi nagtanong. Hindi tinanong ng media. At yung nagtanong, himala, no? Nagtanong ang GMA7. GMA7 reporter po yata yung nagtanong Nakita nyo po, nagtanong. At hindi na rin po tinanong yung isang putok na issue. Hindi nila tinanong na reporter yung putok na issue na isang damukal na ginto. Di ba? Iniintay din ni Kamanong na tanongin yung issue ng ginto na money laundering sa Hong Kong, 350 tons of gold. At nagkakahalaga ito ng $100 billion money laundering ang iniimbestigahan ng Hong Kong. Hindi po nasama yan sa tanong ng mga media kay Yusek. Baka naman sa susunod na pagkakataon may magtanong na rin pong media reporter at malaman natin ang sagot dahil another fake news na naman. Nakita niyo po ang sagot ng Yusek. Lagi pong fake news. Kailanman at never man magbabalita at magsasalita ng fake news ang Yusek, mga kabayan. Pagdating po sa Malacanang, ay wala pong fake news na ilalabas po sila. Ang lagi lang pong may fake news ay yung nagsasabi yata ng katotohanan. Pagka hindi ka nagsasabit, nagsisinungaling ka at marami ka itinatagong baho, yata sila po ang hindi fake news, mga kabayan. Nakita nyo po, yung nagsasabi ng katotohanan at may ebidensya, may report, may police report, totoong nangyari sa Estados Unidos, fake news. At totoong may namatay. Yun ang mabigat. May namatay talaga. At nailibing na. Fake news pa rin kay Yusek. Mga tambay, unbelievable. Nakita nyo po, sanay na sanay pala talaga yatang magsinungaling ang isang Yusek yata. Sanay na sanay. Talagang praktisado yata sa kasinungalingan yata ang isang Yusek. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Sa lahat na nangyayari sa ating bansa, sa gobyerno, merong PACS,
nakikita, may ebidensya na lumalabas at lalabas pa yan. Sunod-sunod na po yan. At marami pang lalabas na issue, lalong-lalo po sa pulburon. May mga video pa yan, mga kabayan. Antayin natin. Antayin natin kung hanggang saan pasisinungalingan ng isang USEC ang issue, lalong-lalo't naglalabasan na ang issue ng pulburon at issue ng korupsyon. Marami pa po yan, mga tambay. Hintayin po natin. Magsasawa at mauubusan ng isasagot at katwiran para pasinungalingan ang isang USEC. Mga kabayan, dahil sa dami ng lalabas pa, mga kabayan, sa mga susunod na araw. Hindi po yan ang una tuli ang sinasabi ko po, mga kabayan. Ayan po, mga tambay. Yan lang po ang napala natin sa sagot, mga kabayan. Talagang pinasinungalingan, Girl Scout of the Philippines ang sagot at pinagpipilitan po talaga yung pagdating ng March 10, umaga, may record. Ang tanong ang tanong po natin at ng mga Pilipino, saan galing po ang record? Sa recto po ba yan? Nagtatanong lang po. Ayan po, mga tambay, maraming salamat po sa ating mga subscribers at siyempre po sa mga kababayan natin. Thank you po sa mga subscribers po natin na nagtitiwala po sa inyo. Shoutout po sa inyo. Shoutout po sa inyong lahat at thank you po sa kasulok-sulukan po ng ating bansa, kasulok-sulukan ng mga mundo na may nanonood po sa atin at nagtitiwala at mga subscribers. Mabuhay po kayo, mga bagong bayani at ang ating mga kababayang Pilipino. Mabuhay po kayo at ingat-ingat po. Doble ingat po tayo, mga kababayan. Napakarami pong nahuhuli na naman na mga droga daw sa ating bansa at gumagamit, mga kabayan. Kaya po, ingat-ingat po. Nagkalat po ang pulburon ngayon, mga kabayan. At syempre po, thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Thank you po. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, at si Annie Joe. Thank you po sa inyo. Maraming salamat po sa mga biyaya po pinagkakalob. At syempre po, thank you rin po sa mga gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. At syempre po, yung kabilin-bilinan po ng Vice President at dating Pangulong Duterte dahil po sa nangyayaring ganitong problema sa ating bansa at lumalabas na po talaga lahat halos ang baho at sikreto ng mga nanunungkulan sa atin. Hindi na po natin sila kailangan, lalo-lalo na ang mga congressman at mga senador na babalik na naman sa 20 Congress. Black voting po ang utos po sa atin. Gawin po natin black voting, PDP laban. Solid, mga tambay. Lalo-lalo po dito sa Kongreso at Senado. Solid po tayo. Black voting, PDP laban, mga kabayan. At syempre po yung dasal at panalangin po, kailangan po sa panahon po ngayon ng dating Pangulong Duterte at Vice President na sila po'y maingatan. At lalong-lalo rin po ang dating Pangulong Duterte, kalusugan, madugtungan pa po ang kanyang buhay, makauwi po sa ating bansa sa lalong mabilis. At ang Vice President po ay maingatan po sa kanyang mga paggawa at mga paglabas araw-araw dahil po kampanyahan, mailayo po sana siya sa kapahamakan dahil napakarami pong kalaban at nagpapabagsak po sa Vice President, mga tambay. Isama po natin sa dalangin na siya po ay maingatan at mailayo sa kapahamakan, mga tambay, ng mga masasamang tao. Muli po, mga tambay, maraming salamat po. Ingat-ingat po tayo. Doble ingat po tayo sa panahon po natin ngayon, mga kabayan. Mahirap na po. Laganap na naman po ang sobra at napakarami pong kasamaan at pulburon sa ating bansa. Thank you po, mga kabayan. Ingat-ingat po. Bye-bye.